Yo, what's up guys? Yan, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung baboy natin, ano? Yan, halos sakop na yung lamesa natin, yung kalahating lamesa natin, sakop na yung kalahating baboy. Grabe, ang haba. Ang laki niyan, guys. Yan, hulaan nyo kung gaano kalaking timbang niyan. Siyempre, simulan na natin dito yan. Tinanggal na natin yung pork head dito. At si Bokbok, pumasok na. Si Rico nga pala yung nagbibideo sa atin dito. Shoutout sa iyo, kapatid, Rico. At si Jow Jow, bumabiyahe pa ng isda, guys. Sigulot. Natanggal na natin yung pork head dyan, guys. Sa lahat ng mga baguhan dyan, panoorin nyo mabuti to. Sana may makuha kayong technique dito. Walang buntot to, guys, ha. Walang buntot itong kinakalas natin. Yan, pakita ko rin sa inyo dyan yung kaibahan ng may buntot sa walang buntot, ano. Kahapon yung kinalas ni Bokbok, may buntot. Ngayon, walang buntot, guys. Yan, tinanggalan natin dyan yung tampalin, guys. And then, sunod natin dito yung pork tenderloin. At yan, iniiwa ko lang yung paikot sa dulo, nakadikit lang yung knife ko sa buto, and then yan, tanggalan natin yung pork tenderloin. Sunod natin, guys, yung ham leg. Tinanggal ko yung mga taba at laman na nakadikit sa ham leg, and then iniiwa ko lang ng diretso, and then punta tayo sa 2 joints, hiwaan sa laman, and then hiwa tayo paikot hanggang sa likod. Yan, pwede nyong baliin yan, optional, di ba? Pwede nyo rin ganyanin para matanggal sa joint, and then hiwa lang, ganun lang kabilis. Then punta naman tayo dito, guys, sa shoulder. Naginin natin sa shoulder yan, guys. Bilang lang kayo dyan, guys, ng 4 ribs. Sama nyo na yung maliit na buto sa pagbibilang, no? Yan, katulad ng hawak ko dyan. And then tansya tayo sa 4 ribs. Yan, pagkahiwa natin yan sa 4 ribs, and then yan, may iwasan lang tayong buto dyan. Ayan yung kaibahan ng may buntot sa walang buntot, kasi may iwasan kang buto dito sa may 4 ribs pagdating dyan sa 4 ribs, no? And then hiniwa ko lang yung mga balat dyan, and then yung laman na nakadikit, and then hiniwa ko dyan hanggang sa likod ng buto. Yan, tulad nga nasabi ko sa inyo yung kahapon, walang buto sa gilid yung pork chop. Ngayon may buto, kaya medyo mahirapan tayo dyan, at medyo matigas yan kapag binali ng knife, baka masira yung knife natin. Kaya nag-decide ako dyan na hiwaan na lang din sa likod, at para babaliin na lang natin yan, guys, no? Para hindi masira yung knife natin. Ayan, pagkabali ko nyan, guys, naputol na natin yan. And then hiwain na natin dyan doon sa katapat ng joint, pa-slant, para yung buto maiwasan natin. Yan, iniwalay ko na dyan. At yun, tanggalan natin yung shoulder natin dyan, guys. Simulan naman natin dito sa ham leg. Deboning naman tayo, guys. Yan, patahain, guys, pa-slant lang, guys, no? Pag medyo mababa yung pa-slant nyo, medyo mataas yung joint nyan. Kaya hanapin nyo lang, guys, tulad ng ginagawa ko rito. Yan, yan, nakita ko na yung joint dyan, kaya hiniwa ko na agad dyan. And then hiniwa lang natin ng dahan-dahan. Iwan pa diretso lang, yung tip lang yung gamit natin. And then natanggal na natin dyan yung patahain. Still tayo saglit, and then pakita ko sa inyo dito yung joint. Ayan, ayan yung buto. Sa baba lang yan, guys, joint na yan. Yan, joint na agad yan, ano? Walang kahirap-hirap tanggalin ng joint, guys, no? Walang kahirap-hirap tanggalin ng joint. And then sundan na natin yung buto rito. Yan, tanggalan natin yung buto rito sa kabila, and then dito naman sa kabila. Tapos tatansyahin na lang natin dyan yung laman, guys. Sa lahat ng mga baguhan dyan, sana nasusundan nyo. Sana may makuha kayong technique dito, no? Para makuha nyo rin yung maayos to, no? Ganyan lang yung laman ng pigtail natin. Pelvic bone, wala nga palang buntot yan. Yan, and then kunin naman natin dito yung bias, guys. Putulin natin dito yung balat, tsaka yung mga taba. Tanggalin natin yan para makita natin yung layer ng ham leg. Yan, para mas madali natin matanggal yung bias, no? Yan, may layer kasi yan dyan, guys, no? Yan, yung layer. Sundan nyo lang yung layer na yan, and then diretso nyo lang sa buto yung knife. Kahit tip lang yung gamit nyo niya, kaya tanggalin yung layer na yan, guys, no? Yan, kita nyo naman, no? Tanggal agad lahat ng laman sa buto ng bias. And then dito, simulan natin sa dulo. Yan, tanggalin natin yung laman dyan sa dulo. And then dikit natin yung knife natin sa buto. Tanggalin natin yung mga nakadikit na laman. Ganun lang kabilis. Tip lang yung gamit ng knife natin dyan, ano? Yung tip lang ginagamit natin para mas madali natin matanggal yung mga laman na nakadikit sa buto, guys. Yan, tulad ng ginagawa ko dyan. At ito, turo sa atin to ni Master Arman. Yan, para lang tayo nagtatanggal ng shoulder blade dyan. Hiniwa ko yan ng pabilog para matanggal yung mga soft tissue. And then tinanggal ko dito yung mga konting laman na nakadikit pa. And then hahatakin natin yan ngayon. Yan, hatakin natin yung bias na yan, guys, no?
Pag nahatak natin yan, sama na lahat ng laman dyan sa soft tissue, and then yun, wala nang laman yung bias natin guys. Tinanggal ko na lang dyan yung mga nakadikit na laman sa dulo ng bias, and then tapos na tayo dito sa ham leg. Yan. Pag magpa-primal cuts to deboning kayo guys, lalo na pag trade test, yan, ayusin nyo yung pinagkalasan nyo guys, no? Sama-sama yung parts ng ham leg, ayan, tulad nyan, pata front, bias, at pelvic bone. Sama-sama natin yan, and then yung ham leg. Para sa ganon, maayos tingnan yung ginawa natin primal cuts to deboning. Yan, pag nakita na yung blower yan guys, yan, points pa rin yan sa inyo, no? At makikita nilang maayos yung ginagawa natin. Tulad nitong shoulder yan, diba, iniwasan natin dyan yung buto, and then syempre ilalagyan natin ng laman yan dahil soft bone yan. Para pag binili ni customer, yung soft bone, wala naman lasa yon, at least may laman, no? And then dito tatansyahin natin sa neck yung laman, hiwain natin pa diretso yan sa neck papunta rin sa may ribs. Yan, tapos nakita ko na rito, natansya ko na yung laman ng ribs, kaya hiniwa ko na yan sa pinakadulo ng buto. Then yan, tanggalan natin yung pork ribs dyan guys. And then susunod naman natin dito yung exciting part na tinatawag ni Sir Calvin Ferrer. Ito na yung exciting part, yung shoulder blade. Okay, tinanggal ko muna dito yung mga taba na nakadikit. At syempre meron na tayong customer dyan, kaya medyo di tayo makapag-focus. Yung nagbibideo sa atin gusto na mag-assist ng customer. Pinapakita ko sa inyo dyan yung litid. Ayan, ayan yung litid guys. Tinanggal ko pa yung mga konting pads kasi hindi masyadong kita yung litid. Yung litid na yan, yan, sa baba lang yan, hiwain nyo na yan, nandiyan na yung joint nyan guys. Okay, pag napag-iwalay nyo na yung joint and shoulder blade, ayan, hiwain nyo yan sa ibabaw ng shoulder blade. Kita nyo naman yan, ayun yung soft tissue. Yan, hiniwa natin, ginuhitan natin yan, ayun yung soft tissue. Angat nyo lang yan, yun, naangat natin, kitang kita nyo naman yan guys. Pag naangat nyo na yan, sama na lahat ng laman dyan sa soft tissue, no? Yan, kaya pagka pinush mo ng daliri mo yan, sama na lahat ng laman dyan sa soft tissue. Yan, kita nyo naman yan. And then pwede nyo nang hiwain dito yan guys. Hiwain nyo na yan sa dulo ng shoulder blade papunta ron sa may tinanggal nyo soft tissue, para maibukan nyo na maayos at matanggal nyo lahat ng mga soft tissue na nakadikit sa laman. Ayan, tulad nyan, kita nyo naman napakalinis na guys, no? Yan, napakalinis niya sa lahat ng mga baguhan dyan. Ito, magagamit nyo to guys, para mas mapabilis nyo yung pagpa-primal cuts to deboning nyo. Dinahandahan ko lang talaga dito guys, no, para masundan nyo mabuti. Yan, tulad ng ginagawa natin dito, tanggalin natin yung mga litid na nakadikit sa shoulder blade. Yan, dito sa kabila, ganito rin sa kabila, tanggalin nyo lang yung mga litid. Dikit nyo lang yung knife nyo sa buto para mas matanggal nyo yung mga litid, and then gagawa tayong hawakan dyan. Yan, kayasin lang natin sa ilalim yan guys, no. Yan, kayasin natin, and then hiwaan natin ng isang matinding hiwa na nakadikit sa buto. And then pwede na nating hatakin to guys. Yan, panoorin nyo mabuti, ganito lang kadali, isang hatak lang yan, pang. Yan, di ba? Malinis na malinis agad yung shoulder blade natin, and then tulak nyo lang yung laman, tapos hatakin yung shoulder blade tulad ng ginagawa ko rito guys. Yan, magagamit nyo rin yan pag nagpa-primal cuts to deboning kayo at nagtatanggal kayo ng shoulder blade. Pag natanggal nyo na yan, mayroon pang litid na nakadikit dyan, pwede nyo na hiwain yan tulad yan ng ginagawa ko. 0-0 na yan guys. Pwede na yan, no? Pasadong-pasado na yan pag nag-trade test kayo. Ayan, sa lahat ng mga baguhan at nanonood sa atin, gusto mag-butcher or mag-business ng meat shop, yan, magagamit nyo to guys, no? Ayan, hiniwa ko nga dito yung bias ng paikot, and then hiniwa ko dyan sa may mga buto, pinaikutan ko ng hiwa yan para matanggal yung mga soft tissue. And then hiniwa na natin dito sa ilalim ng pata front, hiwaan natin yan ng paikot, and then ganito rin sa kabila. Medyo nakakangalay lang to kasi laki ng baboy natin, no? At ayan, hiwa na natin sa pata front ng paikot, and then hiwain natin yung mga laman pababa papunta ron sa iniwa natin na buto ng bias guys. Ganun lang, hiwain nyo lang yan pababa guys. Matatanggal na lahat ng laman na yan, no? Pag natanggal lahat ng laman na yan na nakadikit, and then makakusa na matatanggal yung bias na yan na nakadikit sa pata front. Okay, tapos na tayo dyan guys. Natanggal na natin yung pata front. Ayusin lang natin yung primal cuts to deboning natin. Ayos na natin yung ham leg, and then dito naman tayo sa shoulder. Ayusin natin yan tulad ng ginagawa natin ngayon guys. Shoutout nga pala sa lahat ng mga baguang butcher dyan at sa lahat ng mga nag-aaral pa lang at gusto mag-business guys. Yan, follow nyo na rin nga pala ako guys. Pakita ko sa inyo dito yung ham leg. Ayan yung ham leg, pata hind, pelvic bone, bias at pigi. Ito naman yung tampalin. Ito naman yung tenderloin and pork barrel, pata front, shoulder blade, pork ribs,
Kasim at Porkhead. Yan guys, shoutout sa inyong lahat at maraming salamat sa panonood ng ating mga video everyday. Okay, thank you!